Tutulungan kita, pahihiramin kita ng 10,000 pesos. Ang gusto ko munang gagawin mo sa 10,000 pesos is doon ka muna mag-focus sa napag-uusapan natin. Sige, una, magkano ang kailangan mo sa negosyo mo? Bali, yung first distance ko kasi, sir, is yung talapahan o ganyan yun po, sir. Okay. Bali, naka-increase na to dun, sir, last July lang. July lang kami na kaming business man lang. So, ngayon, zero pounds talaga kami. So, syempre, may mga anak ko sa maliit, sir, kaya mag-initiate ng another source of income para maka-generate kami ng income while waiting doon sa harvest. Ayan. So, yung hinihingi ko sana ngayon is, konti lang, sir, kahit yung mga at least 30 lang, 30 to 50k, mga ganyan lang. Baka doon sa store sana, ay, pinuntan ko kanina si Miss Kim, sabi niya, sabihin ko lang daw yung tungkol sa trabaho ko. Kasi sir, na yung dito sila sa trabaho ng year 2021, pero nang wala yung ibang mga kami namin, kaya tapos nalugi kami sa Malabon Fish Port, yung mga consignment kami dyan, hindi kami binayaran, kasi si Udi kasi yung nalabatati namin. Tapos, so nalugi kami, wala kami natirang punan. Tumayo pa, drinks ganyan. Ano ba ibang products na sa tingin mo maibibenta din dyan sa store ninyo? Na wala ka peso ngayon? Full to blind sir, saka mga cash in, cash out, no, Gcash, ganyan. Meron na ba kayong ganun ngayon? Wala kami nung ganyan. Yung product na namin is yung grocery lang, saka mga drinks, cigarettes, saka mga pancakes, no. Sa ngayon, magkano ang sales niyo sa araw-araw? Average? Ngayon sir, yung sales, gross ba sir? Gross sales. Yung gross namin sir, nasa 1.3 to 1.8 pa lang. Sa una namin sir, naka 5. So, kung una nyo lang sa tindahan nyo is 1.5. Tapos bumibenta na kayo ng mga 1.3. Oo, kasi malapit na rin kami sir sa mga doon. Pag makapibenta ako ng mga 500, bibili ako tapos sir. Okay. So, ibig sabihin kung kumpleto ang stocks mo, tingin mo magkano yung sales a day mo? Siguro sir, hindi siya bababa nga ng 2 or 5, mga ganyan. Pero kasi sir, yung ano pa sabi sir, market sa online, tapos nag-deliver siya ng delivery. Kasi malapit lang din siya sa police station, sa munisipyo. May mga kakilala kasi kami doon, para chinachat ko online, ay ganito, may bago kami bulto. Okay. Gusto nyo, sabihan sige, pre-deliver na lang namin. Anong trabaho ninyo na mag-asawa pag yung bago sa negosyo niyo na yan? Mga third hake kami, mga waiter, gano'n. Okay. Siya, magluluto siya sa Korean restaurant. Okay. So, Natutulong po lang. Ano yung pwede niya lutuin sa araw-araw na sa tingin mo pwedeng bumenta dyan sa community by promoting it online? Yung siguro sir, yung mga Korean products like mga kimbap na pwede namin siya mabenta ng nagluluto na rin kami sir dito ng kimbap, yung parang naka-roll siya sa rice, mga seaweeds. Nagbibenta kami ng sir. Bakit hindi niya subukan na, halimbawa kasi Korean na chef siya, di ba? Bakit hindi niya subukan mag-create ng product na pwedeng i-benta mo online? Yung naisip namin sir noon, kasi may idea na kami noon sir, yung talaba na per piece, lalagyan namin siya ng mga flavors. Kaso naman na kami mga materials na gagamitin. Kasi nag-canvas na ako niya sir, 2023. At 22, nag-canvas ako niyan para binamit namin ng mga air fryer. Nakakapag pwede sa gawin siyang chips. Yung oysters, walang pwede sir, makaranta na yung Pilipinas. Pero nasi-ship ako nun sir ng mga talaba sa Manila. Nakabuti na siya. Nakalagay. Parang yung style niya is fermented oysters. Okay. Yun yung ginagawa ko. Ang sagyagan mo sir ng 2021, marami talaga akong napapadala ng mga talaba sa Manila. Kasi syempre ako pala yung unang nagpapaship dito sa lugar namin. So yung pinapaship mo Syempre, nandito na yung yung pinapaship mo ba at the time na talaba, fresh talaba o yung fermented? fresh
sir, naka-stylo, nakasako. Pwede siya. Bali kung nakikita mo sa mga Facebook, sir, kung sa mga delivery sa mga restaurant, sa mga pan oysters, yun kami yung nagpapasupply. Marami na kasi. Ano ang products na finished product na pwedeng gawin sa oysters na pwedeng dyan yung i-manufacture, dyan yung i-bottle, tapos pwedeng dalhin dito sa Manila? Or pwedeng i-market nationwide? Bukod sa fermented oyster, sir, yun yung plan ko. Makagawa ng taraba chips. Tinagay namin yan, sir, na ibigat sa init or i-crispy. Parang chicha, may na-type na din na gawin siyang chicharon. Okay. Pero kasi, kaya ako kumain sa whole show, magand siya ng mga within. Parang nag-search din kami nung sir, nag-try or kami kung paano siya ilagay siya sa parang ziplock na plastic. Nag-try namin. Wala kasi kami mga gamit, sir. Tsaka yung pag-handling pa, baka wala kaming paglalagyan kasi maliit lang din yung lugar namin dito. Ano bang mga gamit na kailangan? Ang talaga, sir, is yung air fryer. Kasi air fryer, mga sealer, pati yung parang nag-ano siya, sir, parang nagpakainat ka ng tubig. May nalimutan kong pangalan. Sterilizer. Parang gano'n yung nag-sterilize ng mga buto. Tsaka sa pastil ng chicken. Okay. Sa tingin mo kaya rin gawin sa talaba yung sir? Sige. So, ngayon ang titignan muna natin is kung paano mo muna maitatawid yung day-to-day ninyo, ano? At saka paano mapataas mo yung sales ninyo dyan. Nakikita ko kailangan mo ng additional capitalization. So, let's say for example, kapag sa 1,500 mo, bumenta ka ng 1,000, meaning, kung mayroon kang 10,000, more or less, mayroon kang benta na worth 5,000 or 7,000. Depending on the products na pwede mong ibenta at ilako sa area. So, you can go online, kung ano yung pwede mong ibenta, and from there, pwede kang makabenta ng mas malaki at kumita ng mas malaki. Another question, dun sa tindahan mo, marami bang pharmacy dyan sa lugar ninyo? Drugstore? Okay, marami. Marami. May katabi kami, sir. May katabi ako muna kasi. So may katabi ka ng drugstore. Ganito ang gagawin natin, ano? Okay. Una, yung sinasabi natin kanina, since ang forte ng ninyo mag-asawa is nasa food, yung makapag-develop tayo ng product or makapagluto kayo ng product on a daily basis na pwede nyo i-distribute sa munisipyo, sa school, sa mga teachers, sa mga establishments dyan. Yan ang nakikita kong pinakamabilis. Opo, sir. Yan ang nakikita kong pinakamabilis na Opo, sir. Yes, yan ang nakikita kong pwedeng mabilis na gagawin ninyo. And then, igawa natin ng magandang Facebook page yung store ninyo para may market mo dyan sa lugar ninyo para pwede sila mag-online booking, pwede silang tumawag, pwede silang mag-message doon sa Facebook nyo. Just make sure na masarap talaga yung pagkain na gagawin nyo at i-deliver nyo. Parang ano siya, na ang concept is like, kung ikaw ay marunong magbili at magluto ka ng mga pastries o kaya magluluto ka ng mga cakes, tapos isi-serve mo sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, sa neighbors mo. But since hindi naman yun ang forte ninyo, ang forte ng husband mo is pagluluto ng mga Korean dishes, so doon kayo mag-focus. Okay, ganito ang gagawin natin, Miss Pearl, tutulungan kita, pahihiramin kita ng 10,000 pesos. Ang gusto ko munang gagawin mo sa 10,000 pesos is doon ka muna mag-focus na pag-uusapan natin. Gumawa kayo ng menu na mag-asawa. Okay? Gumawa kayo ng menu na mag-asawa. Kung ano yung pwede ninyong ibenta sa store at pwede ninyong ibenta online dyan. Tutulungan kayo ng team namin dito na gumawa ng sarili mong Facebook page. Tapos, yung pictures nung gagawin ninyong products, ipapadala nyo kay this team para magawa kayo ng, para ma-launch yung Facebook page ninyo. And then, we will boost that Facebook page within the area kung saan mayroon kayong mga potential na customers dyan sa area ninyo. Of course, as much as possible, make it affordable lang para kayang
ma-afford ng mga tao na nandiyan sa nearby areas. So initially, ang delivery na gagawin ninyo is doon lang sa mga teachers, sa mga government employees, sa mga office employees, at saka sa nearby towns na pwedeng mag-order. At kung kaya naman din na later on, mag-expand kayo kung mayroon kayo kakilalang mga restaurants dyan local na pwedeng i-allow kayo na pagpupunsign ng products ninyo, then do it. Then, gusto mo makita yung financials ninyo, mula nang mag-upisa tayo, mula nang ibibigay ko sa inyo yung 10K, i-enroll kita sa Film With Me. Every week, magkakaroon tayo ng session. Okay? Para makita natin ano nang nangyari. Then, kapag ka napalago nyo yan, yung 10K, pag-usapan natin yung susunod na magiging negosyo ninyo. Like yung sa Talaba, na napag-usapan natin na pwede natin gawing chips later on na yung market nationwide or even worldwide. Okay? Opo, sir. Okay, so ganun yung gagawin ninyo, palaguin nyo ng gusto yan. Utang yan without interest, babayaran niyo sa akin ang puhunan ng paunti-unti hanggang sa makumpleto niyo yung 10,000 para maibigay din naman natin sa iba na nangangailangan ng tulong, okay? Okay, sige. Sige. So, get in touch with Kim. After this conversation, usap kayo ni Kim, ibibigay din sa kay Kim kung ano yung pangalan ng mga product na ibibenta ninyo dyan or online. Yung mga, I'm referring to the food ha, the Korean food. And then, kung makapagluto, initially kung mayroon kayong pictures na matukuha or maibigay kay Kim para doon sa mga products na yun, para maisigit agad natin yung marketing online, maigawa ka agad kayo ng page at matulungan talaga kayo sa marketing. Okay? So every week mag-uusap tayo. Okay, every week mag-uusap tayo. Every week magkaroon tayo ng Build With Me sessions kung saan mag-update ka sa akin kung ano nang nangyayari sa negosyo mo. Okay? Okay, sige. Okay. Weekly sir, no? Weekly yan. Okay. Sige, good luck ha. Pabutihin mo yan kasi yan yung umpisa. Kapag alagaan mo yung maliit na halaga at naging tapat ka sa maliit na halaga, pwedeng lumaki yan. Okay? Sige, Pearl. Okay? So for now, Yes, sir. okay. Okay, sir. Okay, goodbye. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Perlyn Ibanez Andrade at natulungan po ako ng Pinoy Tank na papalago po ang aking kasalukuyang negosyo sa tulong po ni Sir Alvin. Sila po yung tumulong sa akin para mas mapa-improve yung aking maliit na negosyo sa ngayon. At sa awa ng Diyos, ngayon po ay unti-unti ko na po napapaangat po ang aking pangarap sa buhay.